Welcome to Donmar TV News Channel. Sa site po ng team namin, meron pong desisyon na mag-change po ng strategy ng pangangampanya pagdating po ng April. Magkakaroon ng pagbabago sa estilo ng pangangampanya ang BBM Sara Unity Team na sisimulan ngayong Abril. Paliwanag ng Vice Presidential Candidate na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Layo nito na mapalawak at mas marami pang lugar ang maabot ng kanilang alyansa dahil mag-uumpisa na rin bukas ang local campaign period. Ito po yung third phase ng aming pangangampanya. It will be equal parts online campaigning and face-to-face campaigning. Nauna nang ipinaliwanag ng BBM Sara Tandem na layon ng magkahiwalay nilang pangangampanya na mapabilis at mas marami pang mga lugar ang kanilang mapuntahan para umapila ng suporta mula sa ating mga kababayan. Mag-isang nangampanya ngayong araw sa Santa Cruz, Laguna si Mayor Inday Sara upang hingi ng suporta ng mga botante para sa Unity. At kasabay ng kanyang pagbisita, inianunsyo naman ni Laguna Provincial Governor Ramil Hernandez na adopted daughter na ng probinsya si Mayor Sara kung saan suportado aniya ng buong Laguna ang kandidatura nito sa pagka-vice presidente. Nagpapasalamat po ako sa provincial government ng Laguna sa kanila pong pag-declare of me as an adopted daughter of the province of Laguna, and it is an honor to be adopted. Samantala, sinabi naman ni Mayor Inday Sara na hindi pa sila nagkakausap ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa endorsement ni BBM sa presidential race. Sa panayam kanina kay Mayor Sara, nagpaabot ito ng pagbati sa presidente na magdiriwang ng kanyang ika-77 karawan sa Lunes, March 28. Mr. President, happy birthday. I wish you good health and happiness. So the same thing today here, maproteksyonan yung mga karne, mga alagang baboy, alagang manok, mga pagkain na produkto rin ng Bulacan at mga palay. Hangad ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na patuloy na paigtingin ng pamahalaan ang mga industriya ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop sa lalawigan ng Bulacan. Paliwanag ng standard bearer ng Partido Aksyon Demokratiko, nalulugi ang mga negosyante dahil sa mataas na importasyon sa bansa ng mga produktong pinagkakabuhayan naman ng mga local producer. It's more on food security kasi isa rin ang Bulacan, dalawang industriya ng Bulacan, no? May mga portion na nag-aalaga ng hayop dito, malaking area yon, at yung sakahan. No? Kaya kailangan patuloy itong mabigyan ng diin ng pamahalaan o nasyonal. Samantala, sinabi rin ni Dumagoso sa panayam na dapat makialam ang mga otoridad sa umano'y pamimigay ng pera sa pangangampanya ng ibang kandidato. Wala namang pinangalan ng personalidad ng alkalde kung sino ang namimigay ng pera sa mga campaign rally. Hindi ko alam kung bawal ba yun o pwede ba yun. But again, wala naman ako doon. Basta ako, paniwala ko, diretso tayo sa tao at makikipag-ugnayan, kakamayan, pupuntahan. Basta tayo pupunta sa tao. Tayo ang pupunta sa kanila. But I think authorities should look into this. Ngayong araw, nagtungo ang tambalang Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong sa ilang bayan ng Bulacan, kabilang na ang Pulilan, Kalumpit at Hagonoy. Nakatakda ring magsagawa ng campaign rally ang Aksyon Demokratiko sa Malolos City. Bukas ay sa lalawigan naman ng Batangas mag-iikot ang partido. May bago na naman hong political party at kilalang organization ang nagdeklara ng suporta kay Bongbong Marcos at Sara Duterte. Okay? So yan po ay ating tatalakayin kung sino at paano ang epekto nito. Ito na nga po ang mga major development. Dalawang malalaking organization ang nagdeklara na po ng suporta kay Bongbong Marcos, Sara Duterte. Ito yung kinumpirma ni Attorney Vic Rodriguez, siyang Chief of Staff, tagapagsalita ni Bongbong Marcos sa aking interview kanina sa telebisyon. At ito po ay hindi biro. Ito yung malaking organization, malaking political party dito sa ating bansa, yung NUP. Alam ba niyo yung NUP? National Unity Party. Ito po ay nasa ilalim ng pangasiwa ng business tycoon, malaking negosyante na si Enrique Razon.
at naghayag ng suporta kay Marcos. Malaking grupo yan. Alam niyo kung bakit? Ito po yung partido na halos majority ng mga congressman member dyan. Pangalawa, kung yung mga gunita, si Mayor Dumagoso ng Maynila, dating vice chairman ito. In other words, itong NUP ay dating taga-suporta ni Dumagoso. Ngayon hindi na. Na kay Marcos na. So, antindi ng dating. Malaki ng political party, isa pang malaking negosyante. Ito yung tinutukoy ko sa inyo. Kung yung mga gunita, kagabi o kahapon, sa aking isang video, may sinasabi ako na malaking negosyante at political party na lumipat. Ito na ngayon. Hindi ko kasi sila pinangunahan, although alam ko na, inamin na ho ni Atty. Rodriguez, kaya inuulit ko. Enrique Razon, talaga hong malaking negosyante ito at malaking party, National Unity Party, ang na kay Marcos na. Okay? Pangalawa ay ito hong Fernando Po Jr. na organization. Ito yung political malalaking organization na nagdala kay Fernando Po Jr. noong 2004. Natandaan ba niyo yun? Yung FPJ-PM, malaking grupo yan na nagmamahal kay Fernando Po Jr. nang tumakbo ito ng 2004. Ngayon po ay nagdeklara din ng suporta para kay Marcos. So kung yung mga gugunita, maliban sa dalawang itong binabanggit kong ito, ilang araw pa nakakalipas, parang 4 days ago lang. Yung PDP Laban Administration Party, na isa rin sa pinakamalaking partido. So lahat na kay Marcos na eh. Ang malaking partido. Lakas CMD, hukbong pagbabago, okay, KBL, yung federal, partido federal niya, at ito pang mga bagong ito. So continuous po yung pagdami ng mga political party na merong manpower at resources na nagdideklara ng suporta kay Bongbong Marcos, Sara tandem. So, lalong tumitindi. Yan po yung magandang balita, good news po para sa mga Marcos supporters, Marcos loyalists dito at sa abroad. At yung kaya napapansin natin yung grabing mga rally sa iba-ibang lugar sa buong mundo ng mga Pilipino sa abroad. Nakikita ho namin dito na nakapula kayo at nagrarally kahit na malamig o anumang merong weather dyan ng pagsuporta kay Marcos. Nakakarating po yan sa kanila. At dito, okay? Lalo na, ngayon pong araw na ito ay magsisimula na ang local campaign. Yung mga kandidato ng mga local candidate. Ngayong araw na ito magsisimula officially. Mamayang gabi, lahat yan ay official proclamation, take off, pagsisimula ng kampanya ng mga local candidate. Ay itong mga malalaking political party ito ay may mga kanya-kanyang kandidato sa mga bayan, city, probinsya, region, kung ano. Karamihan dyan, Marcos supporters. So matindi talaga ho ang labanan. At mahihirapan ang mga oposisyong humabol. Lalo na ngayon na merong regodon. Meron pong something, may mga nangyayari sa oposisyon, naglalaglagan na sila. So kaya namamayagpag ang leading candidate, Marcos Sara. Yan na po ang nangyayari. At sabi ni Atty. Rodriguez, ini-schedule lang nila. Itong schedule ni Marcos, itong buwan ng Marso, kompleto na. By dagating ng April, ay mag-a-adjust sila dahil tinanong ko sa kanya, paano yung request ng mga local candidate, napakarami niyan. Lahat yan gusto nilang si Marcos ay magpunta sa kailang bayan, sa kailang city, sa kailang probinsya, sa kailang region. So i-schedule talaga. Yan ang mahirap gawin kung paano mapapagbigyan sa natitirang 45 days na kampanya at buong Pilipinas ay yan ang request. Yan ang big challenge sa kanila. Alam nila yon, sinabi ko sa kanila. At gagawin nila ang paraan kung paano marating ang lahat. O kung hindi man lahat, mapagbigyan ang mga request ng mga local candidate at ng mga supporters ng BBM Sara administration candidate. Yan na po. Ito yung sinasabi natin na mag-iiba at nag-iiba na talaga pagka gumalaw na ang mga local candidate. Kasi yung mga local candidate na ito na yung opisyal na mga leader nila bawat province, bawat region. Dito na ho natin lalong mararamdaman kung sino ang talagang malakas at sino talaga ang tutulungan ng sambayan ng Pilipino at ng mga incumbent local executive. Inuulit ko ulit, majority ng mga mayor, city mayor, municipal mayor, governor, congressman ay nasa mga partidong kaalyado ng BBM Sara.
Yan po ang buhay na katotohanan. Mahirap yan sa side po ng oposisyon na ngayon ay nagkahati-hati pa sila, nagkakagulo pa matapos kang mag-resign si Lacson doon sa kanyang partido. Tapos yung partido naman biglang nagpunta kay Robredo. Tapos ito naman kampo ni Dumagoso, totally naiwan na talaga ng NUP ni Rason dahil dating sila magkasama, ngayon hindi na. So ganyan na po ang nangyayari. So abangan ninyo. Sabi ko naman sa inyo, marami pang pagbabago, maraming nangyayari at yan nga ho, yung sinasabi ko from day one, marami tayong aabangan at itong channel na ito ang nag-aabang na mga ganyan development na akin pong ipinaparating sa inyo. Okay? Isa pang assurance na ipinaparating nyo sa akin kung anong kaligtasan ni Marcos, paano maproteksyonan, nasasaktan siya at kung ano-anong mga nangyayari sa kanyang motorcade. Alam ito ng kampo ni Marcos kung paano i-handle. Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, ang security ni Marcos ang gagawa ng paraan dyan para mabigyan ng proteksyon. Yung mga isyong binabato siya ng flyers or nasasaktan sa pakikipagkamay or binubusan ng tubig. Sabi ni attorney, yung daw tubig na yun parang aksidente. Merong hawak-hawak ng isang malapit tapos sa siksikan, sumabo yung tubig, umabot nung kay Marcos. So hindi naman para sinasadya. Anyway, yung concern po ninyo ng mga followers ay nakakarating sa mga Marcos at kanilang pinaghahanda niya. Yung assurance na bigyan ng protection si Marcos ay ginagawa naman po ng kampo nila at ng mga security. Ayun ang sagot ko. Doon sa maraming inyong mga tanong, dapat bigyan ng protection si Marcos, nakakarating sa akin, ayun, pinaparating ko naman ho at tinanong ko ng direkta kay Atty. Rodriguez doon sa aking interview kanina sa television. Okay?